Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay did gold beat Bitcoin in last 2.5 years? Kaya ayan, nagawa nga bang talunin ng gold itong si Bitcoin nitong nakalipas na dalawa at kalahating taon? Kaya yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, ang nakikita po natin dito ay si Ginoong Peter Schiff. Isa po siyang Bitcoin critic kung saan ay ayaw na ayaw po niya kay Bitcoin. At nitong nakalipas po na balita ay naglabas siya ng isang matinding pahayag kung saan ay sinabi po niya ay nanghihingayat po siya na yung mga investor ni Bitcoin ay ibenta na nila yung kanilang Bitcoin at bumili ng gold. Kaya yan, kumbaga yung hindi raw po gagawa nito ay mananatiling mahirap. Yan, mahirap habang buhay. Kaya yan yung kanyang inilabas na pahayag. Kaya ito po ay nagdulot ng mga debate sa community ng cryptocurrency. Kaya ayan, ngayon ay aalamin natin kung nagawa nga ba talagang higitan ng gold itong si Bitcoin itong nakalipas na taon at dalawa at kalahating taon. Peter Schiff recently pointed out that gold has been beating Bitcoin over the past 2.5 years. This observation comes as gold also surpasses the S&P 500 year to date, shedding light on the current state of the economy. Kaya ayan po, muli ang isang malaking inilabas na pahayag ni Ginoong Peter Schiff kung saan ay ayon po sa kanya ay tinalo daw po o hinigitan daw po ng gold itong si Bitcoin nitong nakalipas na 2.5 taon. Gold's strength lies in its stability. It is seen as a safe haven asset, a place where investors choose to store their asset when there's market uncertainty. Over the past 2.5 years, gold has shown a steady growth in value, reinforcing its reputation as a strong and safe investment. On the other hand, Bitcoin's path has been far more volatile, with significant ups and downs. The volatility, however, presents both opportunity and extreme risk exposure. Kaya ayan, pagdating po rito kay gold ay yung maganda po kasi dito kay gold ay meron daw po kasi siyang stability. Kaya maganda daw po ito na asset yan or store yan ginagamit na bilang storage of asset. Yan, lalong-lalo na po sa kapag nakakaranas ang market ng uncertainty. Yan, katulad po ng inflation. Kaya mas magandang ilagay natin yung ating asset dito kay gold kapag ganito yung kalagayan ng ating ekonomiya o yung buong market economy. Kaya ayan, pero pagdating naman po dito kay Bitcoin ay medyo napaka-volatile po niya. Mas malalaki po yung kanyang galaw. Ang malalaki yung pagbabago sa kanyang presyo. Yan, umaakyat po siya ng mataas tapos bumabagsak na rin po siya ng mababa. Kaya yan po ang ibig sabihin ng napaka-volatile. Pero yan, yung kanyang volatility na ito ay ito po yung nagbibigay ng opportunity sa atin or sa mga investors na kumita. Yan. Pero maliban sa kumita ay syempre malagay na rin sa risk yung ating mga asset, lalong-lalo na po yung mga baguhan na hindi po nila alam ang kanilang ginagawa or hindi po nila alam or hindi po sila marunong mag-invest dito kay Bitcoin. Kaya ayan, yan po yung kanilang pagkakaiba. Yan, mas safe itong si gold pero hindi naman po gaanong gumagalaw. Walang gaanong opportunity. Si Bitcoin ay meron siyang matinding volatility at pwede po tayong kumita rito ng malaki pero may risk na rin na pwede tayong matalo rito kung hindi natin alam ang ating ginagawa.
Comparing the two, gold price has been steadily rising, reaching around $2,329.57 per ounce, moving well above both its 50-day and 100-day moving exponential moving averages, indicating ongoing strength. In contrast, Bitcoin, currently at around $69,045, has seen more fluctuation and now facing resistance at $70,000. Kaya yan, kung ikukumpara daw po natin ang performance ng gold at saka itong si Bitcoin, ay itong pagdating po rito ay gold ay steady naman daw po ang pag-angat nito. Patuloy lamang po itong umaangat at ngayon ay naglalaro po ang kanyang presyo sa $2,329.57 per ounce. At yung kanyang chart ay yung kanyang presyo sa chart ay nasa ibabaw po ng 50-day at saka 100-day exponential moving averages. At nagpapakita po yan na tuloy-tuloy pa rin yung kanyang yung kanyang bullish momentum o yung kanyang pag-angat. Pagdating naman po dito kay Bitcoin ay naglalaro po ang kanyang presyo sa $69,045. At ayan, kamakailan ay marami po itong mga naranasang fluctuations. Ayan, kasi napaka-volatile nga po niya. At ngayon ay nakakaranas po siya ng resistance ngayon sa presyong $70,000. Bitcoin's potential for high returns attracts investors willing to take on more uncertainty, which is the opposite for gold. Gold and Bitcoin investors utilize different strategies, and it is not really wise to compare them directly. One offers an extreme risk and volatile exposure, while the second one can be used as a tool to protect against inflation in periods when the economy performs poorly. Kaya ayan, wag daw po nating kumpara ang dalawang asset na ito kasi magkaiba po kasi talaga sila. Yan, itong si Bitcoin ay mas volatile po siya at may risk po talaga siya. Kaya dapat ay at least yung mga gustong pumasok dito kay Bitcoin, gustong pumasok na mag-invest dito kay Bitcoin, ay at least dapat ay meron po kayong knowledge dito. Ngayon yung ito naman si gold ay yan, mas safe po itong si gold. Ayan, pero yun nga lang at mas yung kanyang volatility ay mas stable. Ayan, pero unti-unti po siyang umaangat. Dahan-dahan lamang po pero mas safe po siya at mas maganda po siyang gamitin bilang storage of value, bilang protection laban sa mga bagay na katulad po ng inflation or basta kung pag hindi po maganda ang performance ng economy ay market economy ay yan, isa pong magandang tool itong si gold na gamitin bilang storage of value. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.